Pilipinas kong mahal, gising Pilipinas. Hindi na natin mapigilan ang galit ng sambayan ng Pilipino, dala ng kanilang pagsasamantala sa kaban ng bayan. Unti-unti nang nauubos ang pasensya ng sambayan ng Pilipino sa mga ganitong klaseng namumuno sa ating bayan na walang ibang iniisip kundi ang kanilang kapakanan. Sinasalanta, ginagahasa na ang ating kaban ng bayan. Tayo ba hindi pa gigising, mga kapatid? Gumising tayo, mga kapatid. Sa ganitong pagkakataon, ito ang tamang oras at panahon upang bungkalin na natin sila sa loob ng Kongreso ng mga kawatan at mga buhaya ng ating bayan. Ng panahon, nakaraang panahon, way back to 1986, isa tayo sa tumindig upang labanan ang rehimeng Marcos Sr. na maging daan upang mapasama ako sa loob ng Camp Crame upang proteksyonan ang ating Pangulong Fidel B. Ramos upang wag siyang mapinsala at lumaban sa Marcos Sr. Sa loob ng mahabang panahon, nung ako'y lumaban sa EDSA 1, ang edad ko po noon ay 15 years old lang po ako noon. Masasabi natin sa panahon ngayon na Gen Z, noong panahon na yun, nung kami makulong sa Crame at planong bombahin yung buong Crame na yun, dangan nga lang nagkaroon ng konsensya si isa sa mga Captain Martinez dahil nakita niya yung dami ng tao. Isa po ako doon na nasa loob. Kung iyon po'y natuloy at nabomba yung Camp Crame, isa po tayo sa hindi na magkakapagsasalita. Pero dangan nga lang ito, nagsisimula na naman ang malagim na rehimen na ang mahihirap, ang higit na nagdurusa, dulot ng kanilang kasakiman sa salapi, kasakiman sa panunungkulan. Kung nooy lumaban tayo at umarap sa mga sundalo ni Fabian Ber noon na kanyang chief of staff, ay muli tayong gagawa ng isang makasaysayan upang maipakita muli natin ang ating paglaban sa mga kurap, sa mga mapangpinsala sa ating kabanambayan na halos ginagahasa na po ang ating kabambayan. Tayo ba'y mananahimik na lamang? Tayo ba'y magbibingi-bingihan na lamang? Tayo ba'y titingin na lamang? Kung kailangan maulit sa kasaysayan ng panahon ng Marcos Sr., isa ulit tayo sa titindig upang lumaban at humarap sa mga kurap sa kasalukuyan. Iwaksi po natin ang kulay, kung ano man ang kulay na mayroon po kayo. Sa mga pagkakataong ito na yung tamang panahon. Kung ano man po ang iyong kulay, ay iwaksi na muna natin, panandalian. Ipakita natin sa kanila ang ating pagkakaisa muli upang bungkalin o labanan ang mga korap na to na nagpapahirap sa ating bayan. Higit sa lahat sa ating magiging mga apo, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Tayo ba'y titingin na lamang? Tayo ba'y manunood na lamang? Tayo ba'y makikinig na lamang? Wala. Ito na ang tamang panahon para makagawa tayo. Maiksi lang ang buhay natin, mga kapatid. Gumawa na tayo habang tayo nabubuhay. Gumawa na tayo ng ikabubuti ng ating bayan upang lasapin ng ating mga henerasyon ang kaginawahan at kasiyahan sa mga taong namumuno na walang humpay sa pagnanakaw, walang humpay sa salapi, nananamasa, nakahiga sa kanilang karangyaan. Ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa mga universidad sa iba't ibang dako ng mundo na ang pera ng bayan ang ginagamit. Ito ba'y ating pahihintulutan muli? Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, kung kinakailangan ulitin ang kasaysayan, hindi tayo magdadalawang isip na tumayo, tumindig at sumigaw
dala ng ating galit, dala ng ating disgusto sa kanilang mga ginagawa. Lantarang pagnanakaw, lantarang pagbibigay ng mga hindi kagandang asal ng mga nanunungkulan sa ating bayan. Kaya panahon na upang ating waksiin ang bawat kulay ng bawat isa. Huwag na nating tingnan ang kulay, ipakita natin ang totoong pagkakaisa. Anuman ang kulay mo, lumabas ka na po. Pakita natin ang pagkakaisa upang mabigyan natin ng leksyon at upang maipakita natin sa kasalukuyang gobyerno na ito na hindi tayo nagbibingi-bingihan, hindi tayo bubulag-bulagan. Kung kaya nating magsalita. Sa pamamagitan ko po, ito po ang laban, kahit ganito na po yung edad ko. Kung kinakailangan, tumayo, magsalita, sumigaw muli nung nakaraang EDSA Ono. Isa ako po sa mga orihinal ng EDSA Ono. Kaya kung kinakailangan maulit ang kasaysayan, aming gagawin uli sa mga panahon na mga kasabay ko noon ng buhay pa ngayon. Ipakita uli natin ang isang tunay na pagkakaisa upang labanan natin ang mga korap na to na nagpapahirap sa ating bayan. Huwag na po tayong magmasid. Huwag na po tayong makinig na lamang. Tayo'y gumawa at umaksyon para sa ating bayan na hanggang ngayon ginagahasa ang ating kabambayan. Iniulit ko, hindi ka natuto sa kasaysayan, Marcos Jr. Nalasap nyo kung papaano magalit ang sambayan ng Pilipino ng 1986. Pero hindi ka natuto sa kasaysayan. Kung kinakailangan maulit ang kasaysayan, gagawa at gagawa. Oo, mapinsala mo man kami, mapinsala mo man kung sino, pero may tatayo at magtatayo uli para lumaban sa mga korap, lumaban sa mapapagsamantala at walang galang at pagyurak at pagsalansa o pag ng ating kabanabayan. Inuulit ko po mga kapatid, kung ano man po ang kulay ng bawat isa natin, atin na munang iwaksi, ipakita natin ang tunay na pagkakaisa para mabigyan natin ng tuldok, mabigyan natin ng leksyon itong mga magnanakaw na to na nagkukutsabahan upang mabigyan natin ng tamang panahon at mabigyan din natin ng hustisya at upang tumuloy ang ating pag-unlad na pag-iiwanan na po tayo ng ating mga kalapit bansa na hanggang ngayon hindi tayo makausad-usad sa nangyari sa Nepal, na nangyari sa Indonesia, sa ngayon sa kasalukuyan sa Italy. Hindi pwedeng hindi mangyari sa atin, pero aking nanaway wag mangyaring dumanak ang ganong klaseng mga pangyayari. Pwede nating gawin ang ating pagkakaisa na walang mapipinsala, na anumang ari-arian ng ating ipinundar dito sa ating bayan o walang masasaktan o walang magdadanak ng dugo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Kaya mga kapatid, lumabas na po tayo. Ipakita natin ang ating tunay na lakas na magmumula sa ating mamamayan. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo natutulog, hindi tayo nagbibingi-bingihan upang sila may matauhan at bungkalin na natin sila sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado, hanggat umabot sa loob ng palasyo. Aki pong papasalamat dahil umabot po ako sa ganitong edad. Bagamat lumaban po tayo sa EDSA Ono, hanggang ngayon nakikita ko uli ang kawalan ng katarungan, walang silbi ang ating namumuno. Hindi niya kayang supilin ng kanyang, lalong higit kitang palos-los, yung kanyang mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang mga congressman sa kanyang mga kabinete na walang humpay sa pagnanakaw ng kabanambayan, insertion sa mga proyekto, sa budget, inilalagay ng walang kapararakan upang makapagnakaw lang. Ikaw po ang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Wala ka pong silbi. Hindi mo kayang supilin. Kung kinakailangan may managot, kung kinakailangan may makulong, gawin mo po, pero wala kang magawa. Bakit? Wala kang silbing Pangulo. Hindi mo kayang diktahan, hindi mo kayang
gawan ng tamang aksyon yung mga tao mo. Kaya ito na ang tamang panahon upang bungkaling kayo dyan uli. Kung kinakailangan magsama-sama uli at ulitin ang kasaysayan, titindig at titindig po ako. Lalabas ang tunay na laban upang wakasan na ang mga mandarambong, wakasan na ang mga magnanakaw, wakasan na ang mapagsamantala sa ating bayan na wala ng parte sa nila kundi sa kanilang sariling interes. Tayo ang naghihirap mula pa noon hanggang ngayon. Lalong lumalala ang korupsyon sa bansang ito. Kaya mga kapatid, panahon na upang lumabas. Panahon na upang ipakita natin muli ang tunay na pagkakaisa. Salamat at God bless po. Ito po ang aking mensahe. Inubos niyo po ang pasensya ng sambayanang Pilipino. Binigyan kayo ng pagkakataon upang magsilbi ng tama pero hindi niyo ginawa. Kaya ito na ang tamang oras at panahon para mabaklas kayo dyan sa Kongreso. Salamat at God. Ingat po tayo lagi. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang magkaisa tayo ng walang dadanak ng dugo, walang mapipinsalang ari-arian na ating ipinundar para sa ating mga hinaharap na kinabukasan o inaharap ng ating future ng mga kabataan. Nawa, magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa. Inuulit ko, iwaksi muna natin kung anuman ang iyong kulay. Salamat at God bless. Ingat po tayong lahat at labanan natin itong mga korap na nagpapahirap sa ating bayan. God bless po.